Hey mga bros, Jason Castro. Yes, ito naman yung nababalita na gustong kunin naman ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin na ito pong si Castro ay nasa TNT Tropang Giga mga kabrods. Isa sa mga veterano ng TNT na hindi daw nila ito matitrade. Pero dito kasi sa SMB double purpose ang gustong gawin nila kay Jason. Yes, gusto nilang gawing coach din ito, assistant coach, and gusto rin gawing player. Yes mga kabrods, alam din naman natin si Castro, ilang years na lang din magre-retiro na ito, pero one of the best point guard in Asia rin ito mga kabrods. Kaya dito sa SMB, malay natin may maibubuga pa ito. Alam din naman natin nagpapagaling ito pong si Castro sa kanyang injury. Pero yun nga, syempre sa SMB, kahit sabihin natin na matanda na si Jason Castro, meron pa mga kabrods, pwede pa nila itong mailagay sa lineup at pwede pa si Jason Castro na makakatulong dito po sa San Miguel Beermen. Yes, alam ko mga bros, malaking tulong talaga ito pong si Castro dito sa SMB. Hindi rin naman natin masabi na ito pong SMB na gusto rin kumuha ng mga batang players, dahil ito nga ang SMB na tauhan na. Kapag nagre-rebuild kasi sila ng lineup mga bros, puro batang players ang kinukuha nila, pero hindi nila alam ito rin pala yung downfall ng SMB, dahil yung mga batang players na kinukuha nila ay hindi rin ganun ka-veterano pa. Kumbaga, hindi pa, hilaw pa mga kabrods. Kaya itong SMB ngayon ay puro veterans ang mga kinukuha na. Kaya dito, si Jason Castro ay alam ko malaking tulong sa SMB ito. Once na gumaling din kasi itong mga kabrods, ay pwede. Yes, kaya naman itong gumawa ng play. Yes, mga bro, sino ba namang hindi nakakakilala kay Jason Castro na kayang-kayang umiscore, kayang-kayang gumawa ng play, kayang-kayang buhatin yung kupunan, kayang-kayang dumepensa. Kumbaga all around na ito pong si Jason Doubler Castro. Kaya magugulat na lang tayo kung ito ay bigla-biglang iti-trade ng TNT Tropang Giga. Hindi naman din ito basta-basta iti-trade kung walang offer ang SMB dito. Kumbaga, may i-offer na player ito pong San Miguel Beermen para nga makakuha ito pong si Jason Castro. Kasi ang SMB ngayon ay nakukulangan sila sa lineup nila. Diba nga, 0-2 start ang nangyari ngayon sa SMB ngayong first 2 games nila ngayong season, ngayong All Filipino Cup. Kaya kumbaga gusto rin nila na may pangdiinan sa lineup nila. Gusto rin nila na meron silang veterano na isa sa mga gagawin nilang leader sa koponan. Yes, sa mga broads, katulad ni Jason Castro. Yes mga broads, one of the best guard dito ng PBA at ng Asia. Kaya hindi mo rin masabi na kayang-kaya niya talagang buhatin yung koponan. Malay nyo ang SMB, mapa-champion niya ng ilang beses ito. Dito kasi sa TNT, napapa-champion na rin niya kahit hindi ganun kagandahan yung lineup. Paano pa yung SMB na ganda ng lineup, super studded lineup, tapos idadagdag mo pa ito pong Doubler Jason Castro. Alam ko mga bros na medyo malabo, sasabihin na naman ng iba na parang fake news ito pong mga ganitong balita. Pero mga kabrods pag inoferan kasi ng SMB ito ng maganda, talagang papayag ang TNT, lalong-lalo na ngayon na medyo mababa pang value ni Jason Castro na nasa injured list ng TNT Tropang Giga or reserve list. Kaya ito ay sasamantalahin ng San Miguel Beermen na habang nasa injured list pa ito pong si Jason Castro, dito nila ito o-offeran ng malaki. Yes mga bros, yan na din ang kagandahan dito kay Jason Castro, na kapag gumaling din naman ang player na ito, syempre tiba-tiba naman ang San Miguel Beermen dito. Alam ko ang SMB gusto rin nilang kunin yung mga ibang kampyonato ng mga ibang season, dahil nga ito gusto nilang gawin yung Grand Slam bid na ginagawa ng TNT dati, na sila rin naman ang bumura last season. Kaya ikaw mga bros, tingin nyo ba Jason Castro babagay ba ito sa San Miguel Beermen? Komento mo lang, piti mo dito mga bros, at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Yes, alam ko na trade na ito pong si Maverick Camisi at Aljon Mariano sa Terra Firma Jeep, pero ang makukuha naman ng Ginebra, ito pong draft picks, future first picks ng Terra Firma Jeep. Kaya ito, swerte dahil si Dwight Ramos ang isa nga sa mga nababalita at narurumor mga brods na magpapadraft sa 2027. Yung iba naman nagsasabi 2026. Ano ba talaga? Kasi ang alam ko, ito pong PBA hindi na magpapadraft sa 2026 next year. Kumbaga, sa 2027 na yan mga kabrods. Kung correct me if I'm wrong, syempre malay natin baka 2026 burahin nila yan. Tapos ito, si Dwight Ramos magpapadraft ngayong paparating na next draft mga kabrods. Kaya swerte ang Ginebra
Kahit man nawala sa kanila si Maverick Amici and Aljon Mariano, ito naman, ang gaganda nga daw kasi ng mga magiging draft picks o first picks in the future. Yes, mga brods, yan. Swerte ang Ginebra. Kailangan mo lang magtiis ng 1 or 2 taon para nga makakuha ito pong si Dwight Ramos. Si Dwight Ramos kasi ngayon nasa Libanga, Hokkaido. Nasa Japan bilig mga brods, and matagal nang nahawakan nito ni Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas. Kaya gustong-gusto ni Coach Tim ang laruan nito. Grabe no, yung mindset ng Ginebra. In the future talagang mindset nila. Kumbaga kahit mawala man yung scorer nila na si Amici at yung best defensive player nila na si Aljon Mariano, meron din naman silang makukuha sa future picks ng Terrafirma Jeep kung saan makukuha nila. Dahil nga sa doon sa trade na yun, pwede at possible si Dwight Ramos. Hindi lang din naman si Dwight Ramos ang possible makuha ng Ginebra, maski nga daw sina QMB ay pwede nilang makuha yun. Kaya nga mga brods, ang ganda dahil mga magagaling at superstar ng B-League or mga UAP yan na kukunin ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito namang si Dwight Ramos, one of the best player to ng Gilas, Pilipinas. Yes mga brods, pogi na, magaling pa. 6'4" shooting guard mga brods. Kayang pumukal din talaga ng 3. Maganda ang footwork sa ilalim. Matigas-tigas na player. Mabilis na player. And yun mga kabrods, ang galing pa sa depensa. Kaya nga mga brods, isa nga ito sa mga key players ng Gilas, Pilipinas. Ito pang si Dwight Ramos. Dahil grabe, hindi lang naman basta papogi si Dwight Ramos. Kumbaga, focus lang sa laro, gusto niyang manalo. Yan ang kagandahan sa kanya. Kaya swerte ang Barangay Ginebra San Miguel kung ito yung madadraft talaga nila in the future mga kabrods from Japan B-League. And alam na rin ni Coach Tim Cone paano mahawakan, paano ma-handle, paano ma-maximize yung talent na ito ni Dwight Ramos, dahil alam din naman natin sa Barangay Ginebra San Miguel kulang din naman ang mga ganitong wings na katulad ni Dwight Ramos, pero kakaibang player ito. Ang dami kasing nawala sa Ginebra: Tenorio, Pesumal, Amici, Mariano, and Jamie Malonzo. Mga kabros, yung Malonzo wala na. Tapos na pala yung Kyoto Hanarits noon, pero 3-year ban nga lang dito sa Ginebra, pero gustong ibalik nga daw ng Ginebra yan mga kabros. Yan yung ayon sa mga balita natin. Pero dito, balik muna tayo kay Dwight Ramos. Ito sa mga pwedeng makatulong talaga in the future sa Barangay Ginebra San Miguel. Malay nyo, maging superstar, future superstar to ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito pong si Dwight Ramos. Kaya ito, napakaswerte ng Ginebra dito sa draft na ito or dito sa trade nila ng Terrafirma Jeep. Ang Terrafirma, alam ko papayag naman yan. Basta may under the table, talagang papayag yan mga kabrods. Alam din naman natin na Terrafirma farm team din naman ito na mga SMC or MVP teams. Kaya ito mga brods, sa tingin nyo ba si Dwight Ramos na ba ang magiging future superstar ng Barangay Ginebra San Miguel and future draft picks ng Ginebra? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.